Hello guys, good morning. Ah, ang sharing ko ngayon is about my crocheting. Ito lang napakasimple lang guys ng alam ko. Pang sarili lang, to away lang. Marami na rin akong nagawa. Mayroon akong nagawang bag na maliit lang, na pambata. Pero ginagamit ko rin out of this. Yan. Nagawa ko yun out of this. Ito pala guys, nabili ko ito sa Adelaide, Australia nang naglalakad-lakad kami. So, paubos na. Sana makagawa pa ako. Meron din akong tablecloth at saka yun ay yung nasa TV ko. Yan. So, yun. Ang aking sharing naman na idugtong ko habang gumagawa ako ng ganito ay yung aking collector spoon na ayan may pangalan made in USA, kumbaga original ito guys. Antique na ito guys sa akin, 2 decade and half, 25 years na to sa akin kasi nagsimula ako magbarko in the year 2000. Ang first port namin from the embarkation and disembarkation namin na sa San Juan, Puerto Rico. Ang first port noon, kinabukasan, St. Thomas. Ito yung kauna-unahang binili ko nung nagsweldo ako guys. Biruin mo, 25 years na hindi ko to ginagamit. Yung halaga pala nito guys, ito, $3. Biruin mo, nakalagay dito na St. Thomas USVI. Territory lang siya guys, pero napakaganda doon. Doon ko naranasan nag-submarine tour na 72 feet below the water. Ako lang yung the only crew na sumama, na libre lang kasi friend namin yung agent. Ang agent doon, kung maalala ko lang, isang babae, kung buhay pa sila, kay si Sam na naglibre sa akin sa cable car twice na sumakay ako ng cable car doon. At saka yung lalaki, yung naglibre din sa akin, $50 ang isang ulo per head. Ako lang ang the only crew. Tapos nagtagboat kami papunta doon sa submarine na yun. Sabi pa nga ng boss ko, nakapa ako Ilonggo, huwag ka lang sumama dahil baka hindi magbutwa o baka hindi daw umahon. Pero joke lang yun. Doon ko nakita yung mga lamang dagat hanggang baba na may mga stingray, iba-iba. May shark na dumadaan sa porthole, sa bintana mo sisilipin guys. Amazing talaga guys. May captain din yun may bar din sila. So yun, madalas ako doon sa parang Kmart ba yun? Oo, sa St. Croix meron din Big K. Naranasan ko rin mag-bar doon, natinrit ako ng banana daiquiri na natikman ko nung nag-tour kami sa mountain top. Yung agent doon, napakabait din sa amin, si Osinto. Madalas kami, siya yung nag-provide, ng provision namin pag doon kami kumuha ng provisions. So, minsan hindi ko lang malala kung may binigay siyang pero siya may something na hindi ko lang na yata, yung souvenir na yun, it's like wine yata yun, or hindi ko lang matandaan. So, yun, marami ako talagang na doon, na purchase na mga souvenir, at saka yung camera, digital na na nagamit ko rin for years pero wala na. Tapos relo, yung mga ganun ba. Maraming mga branded doon sa St. Thomas. Doon din ako nabigyan ng $200 worth of slight cut of diamond ng aming agent naman na Spanish na friend ko. Hi, Franklin Gutierrez. Siya yung nagbigay sa akin nun. Spanish siya, from North America. Hindi ko lang sure kung saan na siya. Matagal na rin siya sa RCCL, pero nasanla ko yun, dahil binili ko ng mga hollow block, para hollow block yung aming kusina. Kasi guys, sa totoo lang, hindi ako materialistic na tao, pero kung anong meron ako na pinagsikapan ko magkaroon ako, iniingatan ko rin. Siguro sa pagtulong na ako hindi naging maingat, kaya hindi ako naging sa paningin ng tao.
Pero ang sa akin lang, ang mga nagawa ko, nakasulat yan sa taas, alam ko. Ah, with Real Caribbean pala guys, hindi ko rin makalimutan yung nakarating ako sa Mexico, sa Cozumel, na nakita ko yung progress ng island na yun. Ang daming barko doon, kahit 7 kasya. Kasi dalawang port doon. Doon ko naranasan mag-visit sa Navigator of the Sea, Monarch of the Sea, Enchantment of the Sea, yung mga ganong barko na sister ship namin. Kahit nung nasa Disney na ako, nakaka-visit pa rin ako kasi mga friend ko rin yung mga doon, mga security doon. Then, celebrity, yung mga ganun. May karanasan ako sa Mexico na hindi ko makalimutan na yung mga kasama kong quartermaster, inutusan nila ako bumili ng nakisuyo lang sila pero napahamak ako. Kasi, pag bumili ka ng wine sa labas, may kinukunan ka pa ng ID sa duty free kaya dahil hindi kami pwedeng bumili sa bawal. So, yun, ginawa ng paraan na makapasok. Tapos, ako pala yung nasita dahil doon pala sa mga fire doors, nilagay nila doon yung bote nila, tapos yung resibo, yung cash registry na ganyan, nandun pala naka-indicate yung pangalan ko, gawa ng kinunan ako ng ID. So yun guys, na-warningan yata ako noon. So yun, hindi alam yun ng mga kasama ko yung ginawa nila sa akin. Kasi sa pagbabarko guys, marami ding inggit-inggit. So yun, pero proud din ako na nakarating ako ng Mexico kahit ganun ang naging kwento ko. Nakatikim ako doon ng real calamares na nag-dine in kami. Tapos sa TGIF, it's good. Thanks God, it's good. Thank God, it's Friday. Yun, nag-bar kami doon. Tapos, nakapag-celebrate din kami ng Christmas doon. Madalas kami doon sa McDo. At saka sa Mang Ben, na taga Iloilo rin. Ewan ko kung buhay pa si Mang Ben. So, yun. Tapos, pagka yung bell ng simbahan nila, gusto kong puntahan. Gusto kong pumunta. Sabi nila, dahil kahit puntahan mo yan, kahit na maano yan, malakas ang tunog yan, pero napakalayo ng simbahan na yan. So, never ako nakaranas pumasok ng simbahan ng Mexico. Then, one time, masama ang panahon, nagpunta kami ng Costa Maya. Napakaganda rin ng Costa Maya, guys. Maliit lang din yun na lugar. Then, pero sabi ng boss ko, ang favorite port daw niya is Cancun. Wow, sana mga bilis yung mga ganun. Pero hindi na ako nakarating doon. 3 lugar lang. Ay hindi, 2 lang yata. Cozumel lang at saka Costa Maya at saka doon sa kabila Playa del Carmen. Marami akong naging adventure doon na bumili ako ng t-shirt. Sinabihan ako ng babae, "Oh, you're a beautiful lady." Yung mga ganun ba. Tapos nakabili rin ako ng Quicksilver doon na na t-shirt na at saka pantalon na pinamigay ko sa pinsan ko. Napakaganda na ng Cozumel ng huli kong biyahe doon, guys. Kagaya rin ng St. Martin na na-develop din from tendering to a class port. Pero yung iniwan ko ang Cozumel, wala pa silang port noon. Biruin mo, pag 7 barko ang magkakatabi guys, para kang napakaliit kasi ang tataas, para mga building talaga. Mas malaki pa sa mga building. Akala mo isang small city, isang small community, isang small barangay or big barangay. Ang laki ng barko. So, mamamangha ka talaga. Tapos, tutunog yung aming the loveliest horn namin na when you wish upon a star, magpapalakpakan ang mga tao. Oo, kasi gustong-gusto nila yung tunog namin sa Disney na nakaka-proud. Marami akong memories sa Cozumel na hindi ko rin makalimutan. Okay guys, yun ang aking kwento sa aking adventures sa mga port, sa 2 port ng Mexico. Okay, see you on my next sharing naman.
At marami pala akong mga pictures doon. Next time, i-show up ko yun. Ito guys, inayos ko kasi nasira pala sa kaka-display. At saka yung aking 25-year-old na spoon, collector spoon. 25 years old. Biruin mo guys. Okay. Enjoy my sharing of my souvenirs around the globe. Thank you sa mga nag-watch. 52K pa lang naman ako, pero thank you from 0 to 52K, and it's growing, and from 0 to 100 subscriber. Thank you guys na na-appreciate yung aking gawa. Maraming salamat din sa YT. This is my niche. It's a long time that it's my niche to share my memories around the globe. Thank you.